May umiikot ngayong mga balita sa social media na ito raw si Bolbol ay sinabing na napabilib siya dito sa mga players ng PBA at maski na dito kay Junmar Fajardo ng SMB na inaasahan na magiging ka-rival ng TNT pagdating dito sa kampyonato. Itong si Bolbol, alam natin, ay kinuha yan ng TNT dahil nga na-injure itong si Ronde Hollis Jefferson at maraming naniniwala na specifically kaya kinuha yan para pang kontra dito kay Junmar. Hindi pa natin alam siyempre mangyayari dahil sa March 11 pa umpisa ng PBA Commissioner's Cup. Pero marami na ang umaasa na magiging maganda yung match-up ni Fajardo at nitong si Bolbol. Tignan natin kung anong magiging sitwasyon dito pero nasisiguro natin na isa yan dito sa aabangan ng mga fans. Of course, itong San Miguel kukuha din niya ng import. Pero sa ngayon, ang focus ng tao nandito kay Bolbol kung paano siya mag-a-adjust sa laro sa PBA. At syempre, pati na rin dito kay Junmar Fajardo kung paano siya magpe-perform kontra sa mga malalaki at mga athletic na mga import katulad ni Bolbol. Tignan natin kung ano mangyayari ngayon. Pero sinabi ni Coach Chot Reyes na sa ngayon daw ito si Bolbol, kahit na sabihin natin kinoconsider ngayon na heavy favorites ang TNT, magdedepende pa rin daw yan doon sa magiging chemistry niya doon sa kanyang mga teammates. Dahil syempre, hindi naman basta-basta, hindi porkit magaling yung import na nakuha mo, automatic na champion ka. Kinakailangan syempre, magdedetermine yan ay kung magiging maganda ang samahan ng mga team. At syempre, yung durability nitong si Bolbol, masusubukan dito sa PBA. Pero sa ngayon, masaya itong TNT sa pagkakuha kay Bolbol. At tignan natin kung matutuloy nga itong match-up nila ni Junmar Fajardo na inaabangan ng marami. Kaya itong TNT tropa ngayon, nagre-ready na dito sa pag-uumpisa ng kampanya nila sa PBA Commissioner's Cup sa Marso. Ang balita naman ngayon, breaking news mula dito sa Spin PH at kay Homer Sison. Ito raw si Mikey Williams pumirma na ng 1-year contract sa Converge Fiber Xers at babalik na sa PBA. Confirmed ang balita na to na maglalaro na si Mikey Williams dito sa Converge. At ako, ang lalim ng bench bigla ng Converge. Isipin mo kung ang starting 5 mo, meron kang Arana, yung import nila na si Kylor Kelly, nandiyan pa to si Baltasar, si Juan Gomez de Leaño at si Calvin Abueva. Tapos si Stockton, si Winston, si Mikey Williams off the bench. May parating pa na Dave Ildefonso. So biglang ang lalim nitong lineup ng Converge at sabi nga nila parang pang championship na talaga yung gagawing lineup nitong Fiber XS ngayon. Sabi nga nila mukhang seryoso talaga itong Converge na manalo ng kampyonato sa pagkuha dito kay Calvin Abueva at dito kay Mikey Williams. Para bang hindi sila nagdadalawang isip talaga na gumastos para kumuha ng mga magagaling at mga top players talaga dito. So tignan natin kung itong si Mikey Williams ay nasa kondisyon pa. Medyo matagal-tagal na itong hindi naglalaro ng active basketball pero maraming nagsasabi talaga na ito'y kaya pa rin niya na maglaro dito sa PBA. Kaya itong si Mikey, masusubukan talaga paglalipat niya dito sa Converge Fiber Xers. Hindi na natin inaasahan na magiging starter itong si Mikey Williams para dito sa Converge. Dahil nandiyan na si Juan Gomez de Leaño. Pero grabe yung tandem niya, si Mikey at si Juan Gomez sa backcourt ng Converge. Plus may Stockton at Winston ka pa dun sa wings mo. And of course si Calvin Abueva. So biglang naging parang championship contender itong Converge instantly. Kaya nga marami excited ngayon dito sa PBA. At yan ang dahilan kung bakit itong si Coach Delta Pineda sigurado excited yan dito sa nagiging sitwasyon ngayon dito sa Converge Fiber Xers. Samantala naman ito raw si Kai Soto ay maglalaro na NBA. Yan daw ang dahilan kung bakit ito hindi sumama dito sa Gilas Pilipinas. Kasi ang unang report, ito raw si Kai Soto kaya hindi makapaglalaro para dito sa Gilas dahil pinipigilan ng kanyang Japan B-League team. Ngayon, nag-issue ng statement yung Japan team nito si Kai Soto. Sinabi nila na hindi nila pinipigilan itong si Kai Soto na maglaro. Ang nangyari pala, yung management mismo ni Kai Soto, yung East-West, ang nagdesisyon na wag palaruin si Kai Soto dito sa Gilas. Dahil meron daw posibilidad na makakuha to ng isang short-term contract sa NBA. So, yun daw contract na yon baka ibigay kay Kai Soto sa kalagitnaan ng Gilas qualifiers. At yan ang dahilan kung bakit siya hindi pala laruin. Ngayon, kung sakasakali nga na totoo na si Kai Soto magkakaroon ng oportunidad na maglaro sa Gila sa NBA,
Sa tingin ko understandable naman kung bakit hindi ito maglalaro para sa Gilas. Dahil siyempre, yan ang ultimate dream natin, makita si Kai Sotto na naglalaro sa NBA. Kung sakali nga na siya may kumuhang team dyan kay Kai Sotto, kung totoo nga itong lumabas na balita sa Inquirer kung totoo nga na mayroong team na kukuha dito kay Kai Sotto na maglaro para sa NBA, napakalaking bagay niyan. So kahit na ma-miss niya yung window dito sa Gilas qualifiers, okay lang yan dahil meron pang mga games na susunod para sa Gilas. Itong oportunidad na maglaro sa NBA, kapag pinalampas to ni Kai Sotto, baka hindi na yan maulit. Kaya sa tingin ko okay lang to na gawin ni Kai Sotto. Kung totoo yung lumalabas na report sa Inquirer. Sa ngayon kasi syempre iba na yung magkaroon ka ng chance na maglaro sa NBA kahit 10-day contract lang yung ibigay dito kay Kai Sotto. Basta bigyan ka ng kontrata sa NBA, napakalaking bagay niyan. Dahil alam natin mga NBA teams hindi yan basta-basta namimigay ng kontrata dito sa mga players nila. Kaya good move ito kay Kai Sotto. At ang huli natin balita ngayon, ito San Miguel Beer ay interesado na ma-acquire ang 6'10 center ng Magnolia Hotshots na si James Laput. Parang pinaghahandaan na rin nila ito si Bol Bol. So gusto nilang kumuha ng maraming center ngayon. Kung sakasakali itong si James Laput, pwede talaga yan na maging kapartner nitong si Junmar Fajardo kung magtatandem sila. Siyempre dahil itong si Junmar Fajardo, itong si James Laput naglalaro sa Magnolia at San Miguel, hindi yan pwedeng mag-trade ng one-on-one dahil sister teams yan. So malamang mangyari dito, itong si San Miguel Beer ay kukuha yan ng sister team ng Terra Firma o kaya Titan Ultra na gagamitin nilang conduit para dito sa pagtitrade para kay James Laput. So ibig sabihin, hindi directly na magte-trade ng San Miguel at Magnolia. Idadaan sa isa pang team, yung third team, yung maaprubahan ng PBA. Hindi pa natin alam kung sino ibibigay na kapalit ng San Miguel, malamang si JM Calma kung sakasakali. Pero okay rin yan dahil si JM Calma 6'8 naman yan. So hindi mawawala ng Magnolia pagdating sa height ng player. So okay lang ito para dito sa dalawang panig. Ngayon kung sino makukuha ng Terra Firma, magdedepende na lamang yan siguro kung ano mapag-uusapan ng mga teams na involved dito. Pero kung sakasakali si James Laput mapunta sa San Miguel, lalong lalakas yung frontcourt ng Beermen dahil kapag nakaupo si Junmar, mayroon ka pa rin 6'10 na player na magagamit dyan sa loob. Kaya nga ito talaga yung masasabi natin na po pwedeng maging magandang option ni Coach Leo Austria kung sakasakali. Kaya naman mas magiging matindi ito para dito sa San Miguel kung makuha nga nila itong si James Laput para ma-complement yung laro ni Junmar Fajardo at itong si Motaw Tuma maging isa ng power forward. Yun ang gagamitin nila ng position para sa nabanggit na player ngayon dito sa SMB rotation. At bago tayo magbukas ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Joseph Pineda, pinabati din natin si RG Bueno, Ronald Verbosidad, Malyari Mascarinas, si Katsakino Dukusin, binabati din natin si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Andrew, Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, pinabati din natin si Monte Guzman, si Malyari Mascarinas at ang iba pa.